Madaling maging mabait sa taong alam mo na ire-reward ka. Tama po ba? 'Di ba? Madaling magpakabait dun sa mga tao na alam mo may pwede kang ma-reward. Pero minsan, it is hard for us to treat other people pagka alam natin na hindi natin sila ka-level. 'Di ba? Hindi natin sila, kumbaga, wala silang something na maibabalik sa atin. Pero ang integrity is treating people right, equal. Sabi ko nga po dito, we don't treat people according to how we perceive their value. We treat people the same because they all have value. Sinabi po sa Bible na we have to love our neighbor as ourselves. Mahirap yon, lalo na kung yung neighbor mo ay hindi kamahal-mahal. Kung yung neighbor mo ay chismosa. Meron po ba kayong meron po ba kayong neighbor na chismosa? Yung lumabas, ay yes! Yung lumabas ka lang, I therefore conclude, may ganun na kagad, no? Meron ka lang tinignan. Uy, meron na kagad na tailor na na sitwasyon, di ba? Ang hirap mahalin. Pero the word of God will still remain. Ang sabi ng Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Diba? We always think that these people still have value. Okay? Pagka kasi sinabi mong value sa isang bagay, ang isang bagay na may value, pinapangalagaan mo. Tama? Kahit na chismosa yang kasama mo, or kahit na chismosa yang neighbor mo. 'Di ba? Pahalagahan mo pa rin siya. Sabi, paano mo papahalagahan, pastora, kung ano-ano nga mga sinasabi, wag mo nang patulan. Okay? Sa pagganong kaparaanan, pinapahalagahan mo siya. Okay? Wag mo nang patulan. Kasi pag pinatulan mo yan, nagko-close ang door para ang Lord ay kumilos sa buhay niya. 'Di ba? Minsan kasi mas madali nating sabihin, wag na lang maging Christian 'yan. Hindi magiging Christian 'yan, ang sama-sama ng ugali. Kapatid, tayo din noon, naging masama din ang ugali natin. Pero hindi pinagkait ng Panginoon ang kanyang salvation. Kaya wag tayo magko-close ng door sa ibang mga tao. Always think that these people are precious to God. Kaya nga sabi yun, totoo yun, pagka binato mo ng tinapay, pagka binatuhan mo ng bato, batuhin mo ng tinapay. Baliktad, pag binato ka ng tinapay, batuhin mo ng bato. Kasi it requires a different response. Yun lang naman po yun. Pag sinabihan tayo ng di maganda, 'di ba? Wag mong bigyan din ng hindi maganda, 'di ba? Kung wala kang masasabing maganda, which is okay lang naman din, tumahimik ka na lang, 'di ba? Yun ang pinaka-best na respond. Kasi again, we value them. Kasi pag nagsabi tayo ng negative sa kanila, mga kapatid, we are already closing the door of opportunity. Okay? So, kaya, very, very evident yan love your neighbor as yourself. Yung mga taong gumagawa ng di maganda sa atin, diba? Love lang natin sila. Okay. So, sino ba po si Boaz? So, dun sa video na nabasa natin, eto po si Boaz. Boaz is a godly leader, generous and honorable in conduct. He is a kinsman redeemer. Yan. So, yung word po na kinsman redeemer, pag-aaralan po natin yan. To marry the widow, the Moabite woman named Ruth. Ultimately, becoming the great-grandfather of King David. Yan po yung lineage ni Boaz, 'di ba? Siya nanggaling po sa kanya si King David. King David was the great grandfather ni Boaz. Si King David po ay ang isa sa pinakamagaling na hari ng Israel. Yan. So marami po. Si David po ang pumatay kay Goliath, yan, the very popular Goliath na pinatay niya. So, galing po yung pinaka-top lineage yan, galing po dyan. And of course, with Boaz and King David, nandoon din po sa lineage nila ang paglabas po ni Jesus Christ. Kaya very evident po na ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ni Boaz. At ito pong ginawa niya is
an explanation or is an example of what Jesus Christ did to our life. Okay? So ano po ba ibig sabihin ng kinsman redeemer? A kinsman redeemer is a male relative who, according to the ancient Israelite law, had the responsibility to act on behalf of a family member who was in trouble, danger, or extreme need. Okay, extreme need or was in trouble, danger, or extreme need. This role primarily involved buying back lost property, rescuing a relative from slavery, or marrying a childless widow to preserve the family. Yung clan po ni Boab, yung family nila, even the extended family, marami pong kinsman redeemer sa kanila. So normally, ito po ay binibigay na task or responsibility sa mga panganay. So marami po silang mga kinsman redeemer sa kanilang family. And one of which is si Boaz. So yan po ang kanyang naging job description. But today, okay, our very kinsman redeemer is our Lord and Savior, Jesus Christ. Yan. So, hindi natin, yung pong ginawang example ni Boaz is just introduction kung ano pala yung message of redemption ni Jesus Christ sa atin. That Jesus Christ redeemed us from sin. Sino dito? Yung kasalanan, na hirap kang tanggalin, yung ayaw mo naman, pero patuloy ka na ino-overcome. Pero once na binigay mo yung buhay mo sa Lord, nagkaroon ka ng decision, nagkaroon ka ng lakas ng loob na i-overcome ang mga bagay na hindi na alam mong hindi gusto ng Panginoon. I grew up in a family. Okay, wala dito yung tatay ko, siguro natutulog, pero baka mapanood din niya to. I grew up in a family na ang tatay ko po ay chain smoker. Talagang nag-aano po siya, nagsisigarilyo po siya. And ang una pong nakakilala sa family namin na yung nanay ko. Was really a chain smoker. Nakikita po namin na naninigarilyo siya. Although, ano po kasi siya nagtatrabaho siya overseas. Sa OFW ang papa ko. Nakikita ko siya talaga naninigarilyo dito pag nasa Pilipinas siya. Pero sabi niya, pigil na pigil pa yun. Ang lakas po talaga manigarilyo ng tatay ko. So how much more nung siya nasa ibang bansa siya. So he was really a chain smoker. Nagkaroon pa po kami ng tindahan noon, elementary ako. And isa po sa pinaglalaban ng nanay ko, yung sigarilyo. Ayaw po nang magtinda ng sigarilyo ng nanay ko. Pero dahil ang tatay ko ay mahilig manigarilyo, nagtinda pa rin po kami. Siyempre, to satisfy, di ba? Yung ano niya, yung desire niya. Palagi po silang nagtatalo nun. To a point na tinayuan na ng nanay ko, ayoko na ng sigarilyo. Hindi na ako magbebenta ng sigarilyo kasi ang unang nasisira ay yung katawan mo. And on time po na yun, palagi sila nag-away. Then there was a time na ang tatay ko po ay nanaginip. Nanaginip talaga siya, na chino-choke siya, sinasakal siya, na hindi niya alam kung yun na daw yung end ng life niya, kung hindi na siya, kung binabangungot siya or ano. And because of that experience, yun po yung naging turning point ng life niya. Did it come instantly? Instantly ba na wala yung gratifications niya for sigarilyo? Hindi po. It was a day-to-day struggle. But because of the experience na nakita niya, na siya ay niligtas ng Panginoon. Kasi nung time na yun, akala po talaga niya mamamatay na siya. Parang near-death experience sa kanya. Naramdaman niya na siya ay niligtas ng Panginoon. Every day, though it was a struggle, but it was victory. Lagi niyang kiniklaim na siya ay hindi na maninigarilyo. Kumbaga from that time on, nag-decide siya na dahil na-rescue na siya ng Lord, hindi siya namatay nung akala niyang mamamatay na siya at nagising pa siya nung time nakala niya yun na yung last na tulog niya. From that time on, nalaman niya ang ibig sabihin ng rescuer, ng redeemer. 'Di ba? And doon nung time na yon, naranasan niya, hindi na siya bumalik ulit sa dati niyang ginagawa. Palakpakan po natin ng Lord.
Gusto ko pong makita ninyo na dapat tayo, desperate tayo to be rescued. Kasi kung hindi ka desperate to be rescued or hindi mo naiisip na kailangan mo ng rescuing, yung relationship mo ngayon sa Panginoon will just be ordinary. Pag sinabi nating ordinary, punta ka ng church, worship kapag Sunday, kapag ka meron kang time, attend ka ng training, kapag ka meron kang time, attend ka ng covenant, group. Very, very optional. Kasi hindi natin makita na ang opportunity natin para mag-grow yung relationship pa natin sa Lord because God have rescued us, because God wants to change us. Hindi natin ipa-priority yung mga bagay kung saan tayo ay mapapalapit pa sa Kanya. Diba? Kaya nga, dapat importante, ma-establish ngayon sa atin that my God is my kinsman redeemer. Niredeem talaga ako ng Lord. Ang buhay ko dati, sirang-sira. 'Di ba? Ang buhay ko dati walang direksyon. Ngayon kilala ko na ang Panginoon. Ngayon naririnig ko na ang salita niya. I really want to experience those things. May mali po kasing notion ang mga tao. Ang pag-aaral lang daw po ng salita ng Diyos ay para sa mga pastor. Hindi naman ako mag-aaral na ng salita ng Lord. Nandiyan naman sila pastor. Sila na lang magtuturo sa akin. Of course, yun po yung responsibility na kinuha namin sa Lord. Pero every one of us has given us the wisdom of God to understand His Word. Kasi yan pong word na yan ang magpapatibay of how God really want us to be rescued every day. May mga bagay sa buhay natin, may mga habit sa buhay natin na kailangan nating tanggalin. Amen! 'Di ba? Sabi mo sa katabi mo, tanggalin mo na 'yan. 'Di ba? Tanggalin na natin 'yan. And matatanggal lang po 'yan if we want our life to be renewed by the Word of God. Sige po, palakpakan muna natin ang Lord. Binabago niya tayo. Amen! Let us go to our point number 1. Balik po tayo sa life ni Boaz. Ano po ang matututunan natin? 3 points lang po ito. Number 1, integrity treats other people with dignity. Alam niyo po si Boaz, basahin po natin yung verse natin sa Ruth chapter 2 verse 8 to 9. Then Boaz said to Ruth, "Do not go to glean in another field. Stay close by my young women." As a widow, si Ruth po ay defenseless. Without a husband, she is prone to abuse and mistreatments. Diba? That is one thing that Boaz did with Ruth. She gave her the dignity to work and to start her life again. Alam niyo po, yung hope na binigay ni Boaz kay Ruth na siya ay yung pinapunta siya sa field niya at doon ay nag-harvest nang hindi siya ina-abuse or hindi siya minimistreat ng mga tao is an opportunity para si Ruth at si Naomi ay mabuhay ng maayos. Alam niyo po, we have to treat other people with the right dignity. Minsan nga tayo, ayaw natin, 'di ba, na hindi maganda yung pakitungo sa atin, 'di ba? Mararamdaman mo naman 'yon. Minsan nga kahit hindi naman magsalita, 'di ba? Mararamdaman natin 'yon. Of course, with i-set aside natin yung emotion ha. Pero normally, alam mo ang isang tao pag hindi maganda ang pakitungo sa iyo. And you don't want to be on the same footing. Ayaw mo rin na ikaw din naman yung nagbibigay ng maltreatment sa ibang mga tao. Kaya nga, pag meron po tayong mga makikitang mga people or mga tao na gustong, lalo na, nandito po tayo sa season ng Breakthrough 100, di ba? Nagpe-pray tayo ng mga tao na ipapasok natin, share natin ng Word of God. Everyone is welcome. Sabi po dito sa Philippians 2, chapter 2, verse 3 to 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself, not looking to your own interests, but each of you to the interest of
others. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang judgmental. 'Di ba? Huwag tayong judgmental. Minsan, itsura pa lang, kinakalculate na natin. Itsura pa lang, hinuhusgahan na natin. No! We treat others the same. Yan. Another verse, sabi po dito, Romans 12:10, be devoted to one another in love. Honor one another, naku, above yourself. 'Di ba? Madali bang i-honor ang mga tao above ourselves? Naku, mahirap po 'yan. 'Di ba? Yung titignan mo muna yung convenience ng ibang tao bago sa convenience mo. 'Di ba? Uunahin mo muna yung convenience nila bago sa'yo. Mahirap 'yan pag wala kang Lord. Pero pagka nasa iyo na si Jesus Christ, nothing is impossible. Amen po ba? 'Di ba? Makikita natin 'yan. Kaya natin i-value ang ibang tao because we see the value as Jesus see them, 'di ba? We do not want that we value people over profit. 'Di ba? Makikita natin yung value ng mga tao na to kasi meron tayong makukuha sa kanila. Katulad ni Boaz. Actually, hindi lang po si Boaz very particular kay Ruth, pero ganun po siya makitungo sa lahat ng mga tao. We do not profit for people, 'di ba? Tayo po ang nagbibigay ng ability dun sa mga tao na nako-connect sa atin. Hindi natin sinasamantala. Amen, 'di ba? Hindi tayo mapagsamantala. I remember po, ito po yung isa sa aming practice ni Pastor June. Whenever po may mga ikakabit si Lord or dadalhin si Lord ng mga divine connection sa buhay namin, hindi namin sila sinasagad. Meaning, we always treasure relationship. Diba? Yan po yung lagi naming yan po yung value namin sa tao. Of course, meron pong mga tao talaga na nilagay sa atin ng Lord para tumulong sa atin. Pero kami po palagi namin sinasabi sa amin, lalo na yung mga tao nag-help financially, wag natin sasaidin, 'di ba? Wag natin bibigyan sila ng mindset na tayo ay pabigat. Mahirap mang sabihin, pero minsan talagang pabigat. 'Di ba? Isipin natin that we are a blessing to them, 'di ba? Pagpapala sila sa atin. Of course, we have to value our word. Ngayon, kung hindi naman talaga kaya, 'di ba? Magsalita tayo kasi iba rin yung nagtatago. Bakit ka nagtatago? 'Di ba? Ay pwede naman natin pag-usapan 'yan. So, kailangan ang tingin natin sa mga tao, we add value to them. Okay, number 2. Integrity protects the vulnerable. Okay, eto po yung mga taong wala ng abilidad para sila ay maproteksyonan. So as mga anak ng ating Panginoon, tayo po yung magko-cover sa kanila. Tayo yung magbibigay ng opportunity para maranasan nila ang pagmamahal ng Lord. Sa Ruth chapter 2 verse 15 to 16, as he got up to glean, Boaz gave orders to his men, let her gather among the sheaves and don't reprimand her. Huwag niyong babawalan si Ruth, ha? Even pull out some stalks. O ayusin niyo na, i-bundle niyo na, iwanan niyo sa kanya, di ba? Para ready na niyang kunin. Huwag niyo siyang pagbawalan. Yan po yung ibig sabihin ng verse. Si Boaz po intentionally provided for Ruth's needs. Let me tell you a short story. Ito po palagi nyo na pong naririnig sa amin to. Nung pandemic, since nandito po kami, alam na to ay church about doon po sa pagkain. Totoo po yun. Meron kaming isang sitwasyon na meron po pumuntang lola. Lola, as in lola talaga. Kumakatok sa pintuan. Kasi slide, ano po yun glass na window. Yung kung makikita nyo po yung unang facade, yung entrance ng church nun. May glass window po yan. And normally, bukas po yan. Nandito kami sa loob. Kumatok po sa glass door. Diba? At sinabi, pwede po bang makahingi ng bigas? Nung time po na yon, normally naman nagbibigay kami ng bigas. Pero nung time na yon, yun na lang po talaga yung bigas namin. So dahil nakapagsaing na kami hanggang gabi,
budget na po yung bigas na yun for tomorrow. Yun na yung bigas namin. So, um, nakaano na yun, naka-partition na yun. So, nung sinabi nung lola na pahingi po ng bigas, nagkatinginan kami ni pastor. Sabi ko, Dad, yung bigas natin, although nakapagsaing na ako ngayon, maghapon na yan, eto pang tomorrow na lang. So, yan na lang yung last na bigas natin. Sabi ni pastor, sige, bigay mo na lahat. Ang word ay lahat. Pwede naman magbigay ng isang ganun lang, di ba, Rubilin? Tapos isang ganun. Sabi ni pastor, bigay mo na lahat. Sabi ko, hala, lahat daw. So, punta ako ng kusina, umuha ako ng plastic. Tinaktak ko na, hindi ko na inisa-isa. Minuwat ko yung lalagyan, tinaktak ko na. Tapos sabi ko kay nanay, eto po, bigas lang po yung kaya kong ibigay. Actually, hindi ko alam kung bigas po yung directly. Basta sabi ko sa kanya, Nay, ito po yung bigas. Ito lang po yung kaya naming ibigay. Or cash nung nangihingi siya. Sabi ko, ito lang po yung kaya namin ibigay bigas. Tuwang-tuwa yung nanay, yung lola. Sabi niya, anak, salamat, ganyan, ganyan. Sabi ko, naku, pastor, baka mamaya bumalik yung iba pa, mangingi pa ulit ng mga bigas sa atin. Wala na tayong mabibigay. So, to cut the long story short, wala na po kaming bigas. Doon yung gabi na yon. So, sabi ko, bahala na. Siguro yung bigas namin, maglalash hanggang bukas ng umaga, isasangag ko. After nung sangag, wala na. So, bahala na. The same night po, tumawag ang isang pastor na nagsabi kay Pastor Jude na merong ayuda ang mga pastor. So, nung time na yun, sabi namin, answered prayer kagad. Binigyan talaga kami kagad. Hindi lang isang sako, 2 sakong bigas at 25 kilos. So, ibig sabihin, actually, nung nakita ko yun, hala, sabi ko, ang dami ko mapapamigay. Pamigay na naman yung nasa isip. Ang dami ko na mapapamigay na bigas. So, pwede na ulit mag-replenish ng bigas. Pwede na ulit pumila yung mga tao. So, nakita ko doon na kung withhold namin yung blessing na yon, kung hindi namin hinayaan na maging pagpapala kami nung time na yon, hindi rin namin mararanasan yung miracle ng Lord. Hindi niya kami binigyan ng isang plastic ng bigas. Binigyan niya kami sako. Sige, palakpakan natin ng Lord dahil yung mga pagkakataon na ganun ay miracle. Say it with me, miracles. Miracles po yung mga pagkakataon na yon. Pero hindi po natin mararanasan yon pagka hindi po tayo intentional. Katulad po ni Boaz, yung pagbibigay niya ng kindness sa mga kay Ruth, it's intentional. Diba? Sabi niya, ayusin nyo na, i-prepare nyo na, huwag nyo nang pahirapan. Diba? Sabi nga sa Bible, if you have the ability to do what is right, diba? Huwag ka mag-withhold. Wag mong pigilan yung ability mo para gumawa ka ng tama. Gawin mo na. Speed it up. Pastora, wala rin kami. Oo Kasi ang pagtulong naman, hindi kung meron or wala ka. Ang pagtulong ay nakabase sa pananampalataya natin. Amen. Diba? Alam nyo, every time po na magbibigay tayo, I'm reminded by God that faith is our currency. Faith po ang ating currency, hindi peso. Hindi US dollar, 'di ba? Pagka sa currency, pag sinabi natin currency, peso, dollar, pound, okay? Ang currency po ng mga anak ng Diyos ay pananampalataya. Kaya kung gusto mo ng blessing sa buhay mo, ng currency, ng money, sabi nga natin directly, iaangat mo yung level of faith mo. Maging intentional ka sa pananampalataya mo. Okay, so balik po tayo sa intention ni Ruth. Sabi ko nga dito, Boaz intentionally provided for Ruth's needs. Tayo, may mga taong pinapakita ang Lord sa atin. Again, going back to our Breakthrough 100. Pinagpe-pray niyo pa po ba yung mga nasa Breakthrough 100 nyo? Say amen. 'Di ba? Yung mga hindi pa po nakakapagbigay ng names, magbigay kayo ng names kasi yan po ay sinasama natin sa panalangin. Yan pong mga tao na yan ay opportunity ng Lord para natin po sila tulungan, para po i-bless natin sila. Sabi po sa Proverbs 31, verse 8 to 9, speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up
and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. Pagka po sinabi nating speak up, wag po tayong maging agent of injustice. Yan, sa mga kabataan, sa school, may mga nabubuli na mga bata. 'Di ba? Pag may nakita kang mga nabubuli sa classroom ninyo, huwag ka makiisa. Anong gawin mo? Lapitan mo. 'Di ba? I-comfort mo. Minsan kasi pag lumapit ka, ikaw naman ang magiging target next. 'Di ba? Kaya yung mga binubuli, hindi natin nilalapitan. Kasi baka tayo yung maging target sa next na pambubuli. No! Okay? Ang gawin natin, lapitan natin. 'Di ba? I-encourage natin, 'di ba? Let us stand for what is right. Oh, wag kayo tayo maging agent din ng pambubuli, ha? Hindi lang ang bata, hindi lang ang pambubuli hindi lang nangyayari sa bata. Kahit mga matatanda, minsan bully din. Okay. So, integrity uses influence to help others rather than exploit. Yan, alam nyo, totoo po ito. Particularly kami po, we have experienced also injustice. Yung tipo bagang alam mo na exploit ka na, pero okay lang, sige lang. Alam nyo, the Lord doesn't want injustice to come upon our life. Vengeance comes from the Lord. Kung meron man tayong mga bagay sa buhay natin that we feel na nalalamangan tayo, meron ba? Sila nga, mali-maleta yung pera nila, lamang na sila sa atin, di ba? Ang dami natin nakikita, mga Pilipinong naghihirap, pero ang nakikita natin, ang dami-dami nilang pera. But the Lord knows everything. Amen! Di ba? Hindi hahayaan ng Lord na maapektuhan tayo ng mga bagay na ginagawa nila because we are in our new season. Kaya wag mong i-declare, naku, ang taas na naman ng gasolina, ang taas ng inflation, 'di ba? Ang mahal-mahal ng mga bilihin, mahal na nga, wag mong i-declare. 'Di ba? Wag mong iisipin na ikaw ay parte ng ng mahala ng mga mahal, 'di ba, ng mga bilihin. Hindi ka parte niyan, 'di ba? Meron kang separate portion sa Lord, 'di ba? Kaya pagka nag-aaway kayong mag-asawa, 'di ba? Ano lang, easy lang, 'di ba? Wala nang salitaan ng negative. 'Di ba? Pigilan niyo yung sarili ninyong mag-declare ng negative sa bawat isa. 'Di ba? Kung magsasalita ka, ito nga po nung po nasa Butuan kami, meron, mainit-init pa na U-scoop. Nung nasa Butuan po kami, meron po kaming conversation ni Pastor nung nagtatrabaho kami kasi may work kami sa gabi. Magkatabi kami sa isang table kami. And then, ito po kasi si Pastor, visionary. Marami talaga siyang iniisip. Advance mag-isip. That's the right term. Advance siya mag-isip. Meron po siyang sinabi sa akin na ito yung gagawin natin, ganyan. On my right mind, hindi yan posible. Sabi ko, so I try to reason out, ito yung gagawin natin. So, to cut the long story short, it was a total opposite nung gusto niyang mangyari. And then, dun pa sa conversation namin, bigla niyang sinabi, hindi mo kasi ako naiintindihan. Ay, Rubilin, lalo akong nagpantig yung tenga ko. Hindi mo kasi ako naiintindihan. Sabi ko, paano hindi kita naiintindihan? Nakakapag-reason out nga ako. Kumbaga, nasasabayan ko yung flow ng mind mo. Pero nung sinabi niya, hindi mo kasi ako naiintindihan, mamaya na tayo mag-usap. So feeling ko, na-shutdown ako ng pintuan. Yung parang ginanon ako ng pinto. Dami ko na in-imagine, Pero sabi ko, nung time na nagka-contemplate na ako, seconds lang naman yon. Parang nainis ako. Sabi ko, paano naiintindihan? Nakakapag-reason out nga ako sa kanya. Nasasabayan ko nga yung conversation namin. Nabibigyan ko nga siya ng details dun sa gusto niya. Hindi ko daw siya naiintindihan. Pero dun time na sinabi niyang hindi ko siya naiintindihan, sinabi sa akin ng Sovereign Holy Spirit, then, ask me for the wisdom na maintindihan mo siya. So, nun ko na-realize na pagka pala hindi natin naiintindihan yung asawa natin, huwag tayong mag-butt in. Kagabi nga lang nangyari ulit yun. Ibang story na naman. Pero na-remind ako ulit na pagka
hindi mo naiintindihan yung asawa mo, don't butt in negatively. Mag-pray ka sa Holy Spirit. Sabi mo, Holy Spirit, ipaunawa mo sa akin yung gusto niya. Kasi He is the head of the family. Pag yung gusto ko ang nauna, na rationally ay rational naman, but I am not the head of the family, magiging malaki ang problema namin. So, nung time na yon, sabi ko, Lord, give me the wisdom, intindihin ko yung asawa ko sa gusto niyang mangyari. And the following day, punta na kami ng training, ng conference, ng training, naupo na kami doon. Then, nandun na ako doon sa moment na, sabi ko, Daddy, naunawaan na kita. Sabi niya, naunawaan mo na ako. So, it really needs a revelation of the Word of God, the revelation of the Sovereign Holy Spirit. Kasi may mga bagay talaga na hindi natin nauunawaan yung asawa natin. 'Di ba? Kasi we react with fear, we react of what we see, iniisip natin yung mga, basta ahead din tayo mag-isip. Katulad nila, ahead din naman tayo mag-isip. Pero because they are the ones na inordain ng Lord as the head of the family, we have to submit to Him. So very, very clear po talaga yung message sa amin ng Lord. Actually, hindi naman kami, madalang po kami magkaroon ng argument ni Pastor. Particularly, we have our argument sa work. Yan po palagi yung, kagabi din work din yung pinag-awayan. And hindi naman pinag-awayan, di ba? Yung conflict namin, trabaho din. Pero rarely kami nagkakaroon ng conflict about the ministry. Kaya nga sabi ko, Lord, kung paano nag-iisip yung asawa ko, dalin mo po ako doon para yung leadership talaga niya ay ma-exercise. Okay. So much with that. Napaka-importante po na makita natin na tayo ay ginagamit ng Panginoon to become a pathway of blessing sa ibang mga tao. Particularly po sa loob ng ating family. Number 3, this will be the last. Integrity does things the right way. Yan. Ang tunay po talagang may character, ang tunay po na may takot sa Panginoon, do things at the right way. Ito po, babasahin po natin Ruth chapter 4, verse 9 to 10. Then Boaz announced to the elders and all the people, "Today you are witnesses that I have bought from Naomi all the property of Elimelech, Kilion, and Mahlon. All I have acquired Ruth the Moabite, Mahlon's widow, as my wife, in order to maintain the name of the dead with his property, so that his name will not disappear from among his family or from his hometown. Today you are my witnesses." Sabi ko nga po kanina, doon po sa clan nila Boaz, marami po silang kinsman redeemer. Marami pong may authority or responsibility na katulad ni Boaz. But Boaz was the one who stood up, okay, to save Naomi, 'di ba? Habang kanina nga po, habang nagko-contemplate ako, sabi ko, ang tunay na talagang divine divine connection sa buhay natin. Yung mga taong nilagay ng Panginoon para tumulong sa atin ay yung mga tao talaga na makikita natin that when they give help, talagang mararamdaman natin yung pagmamahal nila. Mararamdaman natin yung concern nila. Na hindi lang tayo tinutulungan kasi nakakaawa tayo. Diba? Tinutulungan tayo kasi mahal tayo. Tinutulungan tayo dahil may nakikitang potential sa atin para tayo ay lumago. Boaz followed God's legal process before marrying the truth. Don't deviate from the right way. Minsan po kasi, meron tayong tamang motibo naman Gusto naman natin umangat ang buhay natin Totoo naman yun Wala naman talagang taong gusto nang hindi umaangat ang buhay. Pero, dapat gawin natin sa tamang paraan. Yan. Madali po nating nasabi yan. Ngayon, kitang-kita po yan sa Senado. 'Di ba? Grabe, ang pera talagang nandiyan lang. Pero, dapat panghawakan natin. We have to do things the right way. No shortcuts. Diba? Naalala niyo po yung kwento ni Pastor June? Nag-rent siya ng mga maraming bus. Totoo po yun. Binigyan siya. Kinuwento niya sa akin pag uwi niya. Mami, alam mo ba?
yung pinaka contact ko sa bus, binigyan ako ng empty na resibo. Sabi niya, "O sige sir, lagay niyo na po diyan kung ano yung gusto niyong ilagay." Sabi niya, "Bakit empty? Eh resibo nga, 'di ba? Official receipt." Sabi niya, ganyan po talaga yung nire-request sa amin ng mga empty, sila po ang maglalagay." Sabi niya, "Ha? So, ganun ang kalakaran." Nagulat siya. Sabi niya, "Hindi. Ilagay niyo diyan kung ano yung napag-usapan natin. Yan ang ire-report ko, yan ang ilalagay ko." 'Di ba? Minsan sa mga boss natin, ito muna sa mga anak. Very very simple lang. Yung mga hindi nagsusoli ng sukle. Sino dito yung mga hindi nagsusoli ng sukle? 'Di ba? Yung palaging may ang tawag dito, service fee, may service charge. 'Di ba? Pag sinabi mong, "Nak, bili ka naman ng bili ka naman ng something," 'di ba? Bili ka ng bigas. Bili ka ng bigas, 'di ba? Bili ka ng bigas. Ang bigas ngayon 60 na, no? 60 na kilo. Syempre, bibigay mo 100. Bigyan mo na immediate lang na wala na kulang yung bigas natin. Mag-grocery naman kami ni Daddy. Ito 100. Bigyan mo ng 100. Bili siya ngayon sa baba. Pagbaba niya, aasan yung sukli? Ba't ito na lang ang sukli? Di ba 60 lang? Di ba nakita mo may ngumunguya na. Ngumunguya na. Di ba? Wala sa usapan niyang nguya-nguya. Bakit may nguya-nguya ka dyan? Di ba? Service charge. May service charge. Syempre, okay naman yun, di ba? Pero yung minsan kasi yung mga malakihan na, di ba nag-i-start sa ganyan yan eh. So pag may sukli, dapat ibabalik, di ba? Mag-request na lang yan. So sabihin ka agad, may service charge to wala namang problema, di ba? Kung may service charge. So, okay naman, di ba? Pero, ibabalik. Kasi, it is our integrity. Para alam natin na tayo, pag pinagkatiwalaan tayo ng Lord, tayo ay marunong magbalik. Sige, palapakan natin ng Lord. Let us do things the right way para hindi po tayo ma-fall down sa temptation. Alam niyo po, ang pera ang isa sa napakalakas na temptation. Kaya dapat matrain tayo, 'di ba? Na kung ano yung tama, yun ang ating gagawin. So sabi mo sa katabi mo, ang galing mo na, 'di ba? Magaling ka na. Alam na ng Lord na mapagkakatiwalaan ka na niya. Sabi po sa 1 Corinthians 14:40, "But everything should be done in a fitting and orderly way." Pag sinabi po nating orderly way, dapat may chain of command. Merong order. For example, sa bahay po natin, bilang po mga Kristiyano, bilang a family that wants to glorify God sa atin, let us put order in our family. Diba? Mga anak, you have to show respect yan sa inyong mga magulang. Alam niyo po, yung mga anak po namin, minsan pagka ako lang, nagdidiskusyon kami, medyo may ganun medyo may lakas ng boses Pero pag pumasok na yung daddy nila, nakita nila na ang daddy nila ay nakikinig na sa conversation, nakita nila na si pastor ay nakikinig na, nag-a-analyze na ng situation, then tumatahimik na sila. Diba? Then nakikita na nila na kailangan maayos nila yung discussion na nangyayari. We have to put things in order. Kasi pag wala pong order, mahirap po na pagpalain ng Lord. Totoo yun. Oy, ano ba kayo dyan? Kulitan kayo ng kulitan, ha? Diba? Wala pong order ang bahay. Pag wala pong order ang bahay, chaos. Diba? So, sino ang authority sa bahay? Ang tatay.
bahay, 'di ba? Ang nanay at ang mga anak. Ang mga anak ko rin po, grabe yan. Nung testimony nga ni Ethan kahapon sa Iraq, sabi ni, pagbukas ko nung kasi nagka-fluctuate yung internet eh. Sabi niya, nung pong bata-bata ako, akala mo naman matanda na. Sabi niya, palaaway din po ako sa mga kapatid ko. 'Di ba? Nag-aaway din po kami. Para silang, sabi nga, posporo, pag nagkiskisan, sumasabog. Ganun po talaga sila. Bata 'di ba? But they were disciplined, they were trained na dapat matuto kayo magsamahan kasi magkakapatid kayo. 'Di ba? Darating ang panahon, palagi na sinasabi ng daddy nila yan, darating ang panahon, you will be needing one another. So ngayon pa lang, establish nyo na yung relationship na dapat maayos kayong makikipag-usap sa isa't isa. So, it was a process. It was not instant. Pero dahil meron silang ganong naririnig, paulit-ulit, na-train po yung mind nila na to really have concern for one another. Without order, there will be chaos. And with chaos, there will be no overflowing blessing. Yan. Kasi po, sa pamilya natin, pag po walang order, yan po yung magkukos para hindi tayo pagkatiwalaan ng Panginoon ng riches and honor. Kasi magulo nga 'di ba? Yung anak ayaw makinig sa magulang, yung anak gusto magpaka-nanay or tatay. Naku, 'di ba? Malabo na talaga ang chain of command kasi yung anak gusto siya ang masusunod. Saan ba tayo nakakita ng pamilya na anak ang nasusunod, di ba? Pinagdaanan din po namin yan. Pinagdaanan din po namin yan. But, with the guidance of the Word of God. Palagi po sinasabi ni Pastor yan, anak, tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Tayo ay namumuhay bilang disciples ni Lord. We have to change our attitude, di ba? We have to change our way of talking, the way of our thinking. Kasi kung sinasabi natin sa mga tao that we are following the Word of God, dapat makita yon sa buhay natin. That puts the order in our life. Yan. Let's continue. Diba? Boaz became part of the lineage of Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, because honor follows integrity. Kung bakit po nasulat ang pangalan ni Boaz sa Bible? Because of his integrity. Because Boaz kept himself, 'di ba? With his integrity. Kumbaga tinayuan ni Boaz yung kanyang pagkakatawag that he is a kinsman redeemer. Lastly, dito po ako mag-i-end. Ito po yung panalangin natin, 'di ba? Ang panalangin po natin is, Lord, help us honor others and walk uprightly in every relationship. May mga relationship po tayo ngayon. I want you to evaluate right now. May mga relationship po tayo ngayon sa ating buhay. Relationship na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano na ang lagay ng mga relationship na yan? Does it glorify God? Will it make us walk uprightly with the Lord? Napapalapit ba niyan tayo sa Panginoon? Yung mga relationships na yan. Then kung hindi niya tayo pinapalapit sa ating Panginoon, let's pray for that person. Alam niyo po, totoo yun. Kung may mga tao sa buhay natin na napapalayo tayo sa Lord, then let's really pray. Diba? Na wag silang patayin ng Lord. Hindi mo yun ang manalangin natin, ha? Na i-work out talaga ng Lord yung relationship natin sa kanila. There is a level of relationship still na kailangan na meron tayo sa kanila. But it doesn't go beyond na tayo ay nakoconsume na ng pagiging toxic nila. Because then again, we want them to know the Lord Jesus Christ. Diba? Hindi natin gusto na i-shut down sila. Diba? Gusto natin that still the doors of salvation are open sa kanila. Kasi tayo naman ang gagamitin ng Lord eh. Diba? I remember one story ng isang bata.
Kasi sinasabi niya, Lord, Christian na siya. Lord, magpadala ka ng mga tao para po mag-share sa nanay at tatay ko. Magpadala ka po ng mga tao na magbibigay ng opportunity para mag-share sa kanila ng gospel. Bata po ito. And then, nung naririnig ko yung prayer niya, sabi ko, bakit? Hindi mo ba kino-consider yung sarili mo na ikaw na yung pwedeng gamitin ng Lord para masharan mo ng gospel, ng love ng Lord yung family mo? Then, parang naano siya na clear yung mind niya na bakit prayer pa natin na gumamit ang Lord ng ibang mga tao para mag-share ng gospel sa family natin. Bakit hindi tayo? Amen? 'Di ba mga anak, you can share the gospel to your parents. But how, pastora? Magpakaanak ka lang, 'di ba? Pag nasa bahay ka, magpakaanak ka. 'Di ba? Ibigay mo yung best service na pwede mong ibigay sa iyong mga magulang. Let them see the changes taking place in your life because you believe that these changes will give them or will allow them to say, "Uy, nagbago ka na. Naghuhugas ka na ng pinggan, ah." 'Di ba? Iba ka na. Okay. Hindi lang po sa mga anak, but sa ating mga magulang. 'Di ba? Maging good example tayo sa ating mga anak. Let every Sunday be a testimony that we have to be in the church. Amen, mga magulang. Let us not negotiate our service to our God because nakakita po yan ng mga anak natin. Si Karl Marx po, correct me Pastora if I am wrong, Karl Marx grew in a Jewish family. Pinakilala po sa kanila ang Jewish culture. But then again, ginamit lang pala yon nung lumipat sila. Pumunta sila sa isang lugar. Nagbago na naman yung kanilang culture. Buddhist, naging Methodist, yan. So, parang naisip nung bata, na to si Karl Marx, ang belief pala sa Lord, kung saan ka convenient, yun ang gagawin mo. Nagbabago pala. Kung saan ka pumunta, magbabago. Kung saan ka, nalito na ngayon siya. And then, it came to a point na siya ay naging atheist. Hindi na niya makonsider yung sarili niya na meron siyang God na sinusundan katulad ng mga magulang niya kasi ang gulo na ng perspective niya about who God is. And sino yung nag-introduce ng ganong mindset? Yung mga magulang. Kaya magulang, napakalaki po ng responsibility natin sa faith, sa belief ng ating mga anak. Sige po, palakpakan po natin ng Lord this afternoon. Pwede po ba tayong tumayo as we end? God is so good. Patuloy po tayong ipine-prepare ng Lord sa kanyang mga gagawin. Marami pong gagawin ng Panginoon. Amen. Diba? Kasama po dyan ang unstoppable riches and honor. Pero dapat ma-receive natin that our character, our integrity is very important. Hallelujah. Sige po, let's close our